Wala pang isang oras tumulong yan, pero yung TF niyan, mas malaki pa na naman kesa sa tubo ko. Wait lang, bago ako mag-umpisa, andito ba si Jason Kyle? Diyos ko po, wag mo na ituloy ang panonood mo kasi wala na naman akong gloves dito. May stress ka lang na naman sa makikita mo. Yung totoo, ngayon lang ba kayo nakakita ng gumagawa ng cake na nakakamay? Yes, malinis po talaga kapag ka nakasuot ng gloves. Pero sa tulad kong wala pong assistant, iniiwasan po natin ang cross-contamination. Kaya mas mabuting maghugas na lang ng maghugas ng kamay kaysa magsuot ng gloves. Tapos minsan hindi ko namamalaya, nakakahawak na pala ako sa ibang bagay. Kapag naka-gloves kasi, hindi mo mararamdaman kung may nahawakan ka na bang malagkit, marumi, madulas, yung mga ganun. Unlike kapag ka wala kang gloves, mararamdaman mo lahat kaya makakapaghugas ka agad ng kamay. Nababasa ko po lahat ng comments nyo at maraming salamat po sa laging pagpapaalala. Pero yung iba bakit kaya galit na galit? Parang gusto manakit. Okay, tama na yan. Baka may mag-away na naman sa comment section. Move on na tayo. Hindi ko na tuloy nasabi sa inyo kung anong ginagawa ko. Nandito na tayo sa paglalagay ng mga toppers. Ayan na naman pala tayo sa kamay ko. Food color po yan ha. Kasi nga, naghalo tayo ng fondant para dito sa mga toppers natin. Yung iba, nagsumiksik na sila sa kuko. Kaya baka akala nyo dumi na naman. Hindi ko na nga naipakita sa inyo yung paglalagay ko ng ibang toppers. Kasi nga, habang ginagawa ko to, may mga maliligalig na naman na nakipag-video call. Pero halos lahat ng toppers, ginawa ko yan ahead of time kasi nga kailangan yan tumigas. Kasi nga yung iba kailangan tumayo dun sa ibabaw ng cake. First time nga may nagpagawa ng ganitong theme pero suki ko na din yung umorder kasi neto. Mula monthly number cake, alaga ko na tong baby na to hanggang ngayon 3 years old na siya. Nagulat pa nga ako na 3 years old na pala siya kasi parang kailan lang, sobrang bilis talaga ng panahon. Tuwang-tuwa din ako habang ginagawa ko tong cake niya ngayon kasi nga sobrang makulay siya. Pero aminado naman po ako no na hindi pa talaga ako ganon kagaling sa mga topper lalo na kapag katao. Nakakaubos ng pasensya pero tsatsagain pa rin natin yan para matuto tayo. 7x4 moist chocolate ang cake natin dito. Tapos yung drum board, bale 12 inches ang ginamit ko dyan. Lahat ng toppers na nilalagay ko dito sa cake is edible po. Opo, nakakain po lahat. Walang dapat itapon. Made of fondant po yan lahat kaya medyo gugugol ka talaga ng time and effort para mabuo tong ganitong cake. Sa inspo pala, meron siyang blue ribbon na polka dots na nakaikot sa cake, no? Kaso nga, dahil wala tayong mabili na ganong klase ng ribbon, ayan, ginawa na lang din nating edible para paraan talaga tayong mga baker. Tapos, kung napanood nyo kanina sa umpisa, pinakita ko sa inyo kung paano ako nag-cover netong cake natin. Bale, sa clove method tayo this time. Kasi kapag ka mga ganitong size ng cake, mas gamay ko talaga yung sa clove method. Hindi ko pa din kasi ganon kagamay si paneling method, kaya medyo hindi pa ako nalilinisan sa mga sharp edge ko. Kaya kapag ka sa ganitong design na kailangan ko talaga na malinis yung ibabaw, nagsasaklob method talaga ako. Kung napansin nyo din kanina yung mga toppers natin, medyo madungis sila, no? Pero ngayon, malinis na. White vinegar lang po ang katapat niyan. Kapag kaya mga fondant nyo na dumihan ng mga food colors, okay lang yan. I-brush nyo lang ng white vinegar, maplatanggal ulit yan. Happy 3rd birthday, Riz! Tuwang-tuwa ako sa cake mo na to. Tapos ang cute-cute pa ng baby na yan. O siya, yun lang for today. Thank you for watching. Bye! Baka naman, may share mo din tong video. Hihihihi.